Hello everyone. Ayan, samahan niyo ako. Mag-hiking tayo. Walking sa bukid. Ayan, nakikita ko sa inyo ang view. Ayan. Doon ako pupunta guys, oh. Pakita ko sa inyo kung saan. Yan, yung house na yan. Yan ang tinatawag na Vintel Elm. So, come join us. Come join me to go there. And this is the way to go there. And go there, go there, and go there. And makikita nyo, grabe. So high mountains. And then here sa baba, down, the white that you saw is clouds. Clouds or fog. Fog yata siya. Ano, ewan ko. Fog or clouds pa. Tapos yan yung dinaanan ko. Naglakad ako papunta dito hanggang makarating tayo doon sa ating kinaroroonan. My husband and my son, they already arrived there. And nahuli ako kasi naghahanap ako ng mushroom. Ayan yung nahanap kong mushroom, oh. Pakita ko sa inyo. Yung mushroom na nahanap ko, ayan. Kailangan pa yan hugasan. Masarap yan. Ang tinatawag nila dyan is Steinpilz. Yan. Overlooking view. Sa baba, makikita nyo yung city. City of Innsbruck, Hall, Room. Ayan. Tapos yun yung bahay. Yun. Dito is every winter talagang close to. Yung lugar na to, yung mountains na to, talagang close kasi pag winter time, sobrang kapal ng snow dito, tsaka yung snow dun sa bababa siya dito. Tapos, yan ang tinatawag nilang lavine, snow sliding, and this dangerous, baka matabunan ka ng snow pag naglalakad ka dito sa winter time. Kasi sobrang kapal ng snow dito. It's about 3 meters, 2 meters, mga ganyan. Depende kung heavy snow. Kaya pumupunta lang kami dito sa lugar na to, mag-hiking every weekend, every summer, start of spring until autumn. Yan. Kasi lagi kami andito every weekend kasi yung asawa ko, sila yung may-ari nito, yung bahay dito sa bukid. Ito sa kanilang lupa to. Kaya hindi lagi kami nandito every weekend, and Monday to Friday parehas kaming may trabaho. So nasa baba kami, kanya-kanyang trabaho. Tapos yung anak ko naman sa kindergarten. Ang napakaganda dito guys, dito sa Austria is yung trabaho mo is per hour. So mas malaki, hindi tulad sa Pinas na per day. And then dito, halimbawa ako, meron akong anak, my son is 4 years old, and then gusto ko magtrabaho. Tapos yung anak ko, hindi naman siya pwedeng iiwan ko sa bahay kasi walang magbabantay kung magtatrabaho ako. Kaya ang ginawa ko, pinapasok ko siya sa kindergarten for whole day from 8 a.m. until 4 p.m. So whole day siya doon. Tapos yung trabaho ko, kung maghahanap nung dati, naghahanap ako ng trabaho, ang lagi nilang hinahanap is full-time. Hindi full-time or flexible yung time ko. Flexible yung time nila. Kaso, ang hinahanap ko, hindi naman ako flexible kasi may anak naman ako. So, yung flexible, ibig sabihin, pwede ka magtrabaho pag weekend or pwede ka magtrabaho sa gabi, anytime. Pero kung hindi ako pwedeng anytime magtrabaho kasi nga may anak.
So, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng trabaho ng pang morning para sa hapon. Pwede ko sunduin yung anak ko sa hapon. So, ayun. Na-bless ako ni God. First job ko dito, nakahanap ako ng trabaho. First job ko is Bershka Clothing. Yan ang mga sister company ng Zara, Musimo. Yan. Zara Home. Yan, iisa lang yan ang may-ari. So, na-bless ako. Yung trabaho ko is from 10 a.m. until 3 p.m. So, I have 1 hour to go home to pick up my son. So, yun. And then, I only work 25 hours per week. So, per day, Monday to Friday, 5 hours per day. So, ayun. Ang saya-saya ko nung natanggap ako. Tinanggap nila ako kahit na hindi flexible yung time ko. Kaya, sorry na hiningal ako. Grabe. Ang haba na lalakarin natin, guys. Whew. Kaya, ayun. Hiningal ako. So, kaya ang saya ko nung natanggap ako kasi nga first job ko dito sa Austria. Ano na ako dito mag 3 years na ako dito tapos bago lang ako natanggap ng this year nung May. Kasi nga yung anak ko maliit pa yun nung time na yun. 1 year old, 2 years old. Hindi pa yan pwedeng iwan. So kaya ngayon ako nakakapag-trabaho. So, yan, pakita ko sa inyo ito yung pinaka-dangerous na side na every winter is talagang bababa yung snow. Tapos dito haharang. Ito walang road dito pag winter kasi punong-puno to ng snow. Tapos ayan, makikita nyo, nasisira na yung daanan. Yung daan niya na parang nahiwa na, napikas. So ayan yung view. Kaya yung asawa ko at saka yung papa niya at saka yung brother niya, every summer talagang inaano nila dito, tinatrabaho kasi nga ayaw nilang masira yung kalsada. Ang ginagawa nila, tinatambakan nila dito ng ayan, malalaking bato, tsaka sinilagyan ng semento para kumapit yung bato. Ayan, talagang hard work. Talagang pinagtrabahoan nila kasi ayaw nilang masira yung kalsada. Kasi maraming dumadaan dito na mga mga hikers, mga bikers, mountain bikers. Dito kahit na tirik yung sa gilid, kahit na dangerous, marami pa rin nag-hiking. Yan ang kaibahan dito sa Austria at saka sa Pinas. Kasi dito, yung mga kahit na 60s, 70s, 80s, nag-hiking pa sila dito sa bukid. Grabe, pero sa atin hindi na pwedeng maka-hiking kay wala mang bukid doon, ay wala mang flat man. At saka yung mga matatanda doon na sa lang, sa bahay, tambay-tambay, upo-upo lang, pahinga. Pero dito yung mga matatanda dito, grabe sila. Super active pa. Tapos nag-hike pa sila. Pag magandang weather dito, lagi sila sa bukid nag-hiking, walking. Ayan. Diba? Ang ganda ng weather. Ang ganda ng weather today. It's about 23 degrees. Init. Grabe, ang init talaga. Yan. Ang ganda ng view. As in. Ayan. Alam nyo ba dito sa Tirol, Austria, hindi lahat ng Austria, hindi whole Austria ay bukid. Dito lang sa Tirol, Austria ang may bukid. Ibig sabihin, highest mountains, or we are surrounded by high mountains para kami nakatira sa valley. Kasi dyan, yan yung mga bahay. Tapos dun sa harap, high mountains. Tapos dito sa harap, ay kabila, high mountains din. Kaya para kami nakatira sa sa valley mountains. Alam nyo ba dito sa Tirol, Austria, grabe, sobrang daming tourist pumupunta dito, ma-summer man o ma-winter. Kasi ang winter dito, marami mga, alam nyo yung skiing, skifahren, mga ski jumping. Dito yan, sa mga bundok-bundok dito sa Tirol.
millions, about 30 millions per year ang mga turista na dumadalo dito sa Tirol, Austria. Kasi nga ang daming mga tourist attraction. Tapos yung mga bundok-bundok, bukid-bukid. Gusto na mga mga German people. Tapos by side may dito lahat ng to is mga mga blueberries. Pero wala nang bunga. Wala nang bunga yung blueberry natin. Ayun, meron pa. Kunti na lang. Ayan, pakita ko sa inyo yung wild blueberry, ke. Ito. Yan ang wild blueberry. Yan ang pinakamasarap. Masarap ang wild blueberry kaysa sa tanim, yung man-made na tinanim. Ito, kusa lang itong tumubo sa bukid-bukid. At saka mas masustansya ang wild blueberries kaysa sa normal. Maliit lang siya, parang pero masarap. Ang dami. Ito. Blueberry. Blueberries everywhere. Ayan. Ganda ng weather, grabe. Tapos ang ganda ng view dito. Super natural talaga yan. Hindi yan man-made. Hala lang. Chika-chika muna tayo. Kasi nabuboard ako. Hiningal ako sa kakalakad. Grabe. Tapos naghahanap ako ng mushroom kanina sa forest. Tingnan yung laman ng bag ko. Tingnan nyo, ang dami. Diba? Puro mushroom yan. Tsaka yung mushroom dito, guys. Ang sarap-sarap ng mushroom nila dito. Hindi mo, every summer, ang mushroom tutubo siya dito sa Austria every late summer until autumn, until early herbs. Ganun. Tapos, ang dami. Meron silang Steinpilz, chanterelle, yung egg mushroom, yung parang kulay dilaw, parang itlog na yellow yung kulay. Eierschwammerl. Yun.